Yo guys, good morning. So, dito tayo para mag-aral po ng Bible, especially po sa patuon po sa doktrina ng Simbahang Katoliko. Isama na rin natin yung mga pangit na doktrina ng mga hindi Katoliko. So, sa mga bagong pasok po, stay tuned kasi maganda po yung paksa dito, hindi po dito boring, no? Yun yung may papangako ko sa inyo. Bible ay iba sa religion doctrine. Paano naging iba? Alam mo ba yung doctrine? Tsaka yung term na religion? Hindi po yan iba. Saan naman kukuha ng religion or doctrine kung hindi sa Biblia at sa oral tradition, di ba? Pwede ka po makinig dito, Gigi Garcia, para maiano po natin yung kagaya nga ng sinabi ko, no? Ay kamangmangan, no? Pag sinabi pong mangmang, hindi po yun discrimination. Pag kasi yun po ay nililabel sa isang taong inosente, no? Na nakakagawa ng kamalian nang hindi po sinasadya, at yun po ay may kapatawaran, no? Minsan nagkape po. Ayun. Here we go. So yun po yun. Hindi nga sinusunod yung utos ng Diyos. Alin pong utos ng Diyos ang hindi sinusunod po? Sige nga, paki-comment nga po. Sabi ni Gigi Garcia. Sige nga, paki-comment nga po kung ano yung utos na hindi sinusunod at kayo ang nakakasunod. Tignan nga po natin kung alam nyo ba talaga yung nakasulat sa Biblia. Huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Anong talata? Ang tinutukoy mo na nilabag namin na sinamba namin ng Diyos-Diyosan. Kasi marami pong Diyos-Diyosan. Pwede ka pong sumamba sa bato, sa araw, sa buwan at bituin. Exodo 24. O basahin nga natin yung Exodo 24. Exodo 20 talatang 4. So nakakaintindi na po ba kayo ng wikang Hebrew? Ate? Basahin nga natin yan. English. Dito. Tagalog lang palang alam nyo, ate. Paano tayo yan? Hindi naman nag-origin ito sa Tagalog. Nag-origin ito sa wikang Hebrew. At merong mga wikang Hebrew na walang katumbas sa salitang Tagalog at Ingles. Na isang salita lang, kailangan pang i-describe ng maraming salita. Kunyari, binigay nyo yung talata, Exodo 20 talatang 4, Thou shalt not make to thyself a graven thing, nor the likeness of anything that in the heaven above, or in the earth beneath, nor those things that are in the water and under the earth. So, yung wikang dito na graven thing, sabi dito, Thou shalt not make to thyself a graven thing. Letra por letra. Ngayon, pag tinignan natin dito sa The Living Bible, sabi dito, You shall not make yourself any idols. Naging idols na, Gigi. Naging idols na. So, bakit ganon? Sa Douay-Rheims version at saka sa King James version, graven image. Pagdating naman sa The Living Bible, yung mga new translation, naging idols. Bakit po? Pag tinignan natin dito sa wikang Hebrew, babasahin natin ang wikang Hebrew na mangmang ang mga Protestante, umalis sa Katoliko pero hindi pala naintindihan ng Biblia. Bagkus ay nagpauto lang sa mga nagmamarunong na mga Protestanteng mangmang. Sabi dito, Lo taase leka fesel wekal. Pag sinabing fesel, ano ba ang meaning nito? Bakit dalawa ang translation sa English? Dalawa yung variant niya. Ang meaning nito, an idol, image. An idol, image. So, ibig sabihin po, pwedeng idol, pwedeng image. So, hindi siya specific na image lang. Tanong, yung ginawa ba ng Catholic Church ay idols? Hindi po. Ang tawag po doon ay kadosh, mga holy. Sa wikang Hebrew, kadosh.
Oh. At hindi yun bawal. Bagkus iyon ay Levitico 22 talatang 2. Gusto mo po Tagalog, ate? Hindi mo po maintindihan, ate? Okay lang, sige. Oh, yun lang. Paano tayo niyan magmamarunong? Tapos aminado tayo sa sarili natin na tayo ay kulang pa po sa kaalaman po, no? Oh, papakita ko sa iyo. Dito nakahanay yung mga larawan na ginawa ng Roman Catholic Church na hindi nyo po alam. Levitico 22:2, sabihin mo kay Aaron na sa kanyang mga anak na dapat nilang igalang ang mga bagay, ang mga banal na bagay na inilaan sa akin upang hindi malapastangan ng aking pangalan, akong si Yahweh. Meron pala mga banal na bagay na dapat igalang na nakalaan kay Yahweh. Na hindi mo yun alam, Ate Gigi, yung Exodo 20 verse 4 to 5, hindi rin yan alam ng pastor mo kung paano yan babasahin sa Hebrew. Baka nga hindi nyo yan binisita sa mga Hebrew analysis. Ako, kumbaga sa pagbabasa ng Hebrew, no, kahit wala yung interlinear, kumbaga grade 1, parang grade 1 ba? Nakakabasa-basa na po ko ng Hebrew. At kung di ka man marunong magbasa ng Hebrew, hindi yung hadlang, kasi meron naman interlinear at meron naman mga Hebrew analysis. Bakit hindi kayo magsipag-aralin yun? Para hindi po kayo maging mangmang. Hindi po, sasabihin ko po sa inyo, credible po ako mangaral. Tandaan natin, nag-aral po ako ng theology na pang layman almost 1 year. Pero pang layman lang yon kasi hindi ako magpapare. Oh, alam mo ba yan? Systematic theology. Oh, meron pa ako dito na credential dito na eto, pwede na natin. So, yan, nire-report na ako. So, yun lang ang problema. Kayo ang walang Holy Spirit, bakit nyo ako nire-report? Sinasagot ko lang yung mga tanong ninyo. O, meron pa ako ditong pirmado ng obispo o recommendation sa akin ng obispo namin na pwede akong mangaral, nire-recommenda ako na mangaral sa lahat ng diocese ng Roman Catholic Church. Tapos sasabihin mo, hindi ako credible? Baka yung pastor nyo ang hindi credible. Kasi hindi naman yan pare. Invalido ang mga sakramento. Kaya nga yung aral nyo mali. Tignan mo, nabuko ko. Sa loob ng wala pang 1 minuto, nasagot ko yung tanong mo. Diba? Personal ang salvation. Hindi nyo nga alam pinagkaiba ng salvation sa redemption eh. Porque tinubos ng dugo ni Kristo. Ligtas na kagad eh. Sa 2 Peter 2:1 tsaka 1 John 2:2, basahin nyo nga yun. Buong sanlibutan ng tinubos. Diba? O, babasahin ko sa'yo, Ate Gigi. Ha? Hindi po idolatry yun. Yun po ay isang biblical na pagsamba na mangmang ka. Mangmang kayo. Babasahin ko dito sa Douay Rhymes version. Kaso Douay Rhymes version, ate, baka hindi mo ito maintindihan. Kasi sabi mo, hindi ka marunong mag-intindi ng English. Pero itatranslate ko na lang sa Tagalog on the spot para maintindihan mo, ate. Sabi dito, makinig ka po, no? Sa salita ng Diyos, makinig ka po, no? In that day, Isaiah 19:20, 21, Isaiah 19:19, 20-21. Sabi dito, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt. Ano sabi, ate? Ano sabi? Sa araw na yaon, sabi ng Diyos, magkakaroon ng altar sa gitna ng lupain ng Ehipto. Ano pa? Ano pa? And a monument of the Lord at the borders thereof, at monumento ng Panginoon sa mga hangganan. O tinatagalog ko na po, ate, para maintindihan mo. O papakita ko na lang screen ko para makita mo. 'Di ba? Alam ko naman na hindi mo pa rin maintindihan eh. Kasi kahit naman hindi ka magaling mag-English o magaling ka, ang totoo niyan talaga, namangmang na po kayo dahil sa mga maling aral. Doon po talaga kayo namangmang. Hindi mo po alam yung talata na to, ate. No? Babasahin ko po yung talata, ate, ha?
Tatagalogin ko na para sa inyo itong talata na to. Dito tinuro ng pastor nyo. Ano to? Salita ng Diyos to. Biblia to. Sabi dito, in that day, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord at the borders thereof. Ano? Monument of the Lord. Monumento ng Panginoon. Alam mo ba yan, ate? Naintindihan mo po ba yan, ate? Monumento ng Panginoon. Kanino yan? Sa Catholic yan. Diba? Ang Tagalog, monumento ng Panginoon. Ibig sabihin po, rebulto po ng Panginoon. Ayan. Tinagalog ko na, hindi nyo pa rin naintindihan. Hindi mo talaga maintindihan to, ate, kasi may nakabarang maling aral sa puso't isip mo. Binara ng pastor nyo. Barado na ng pastor nyo yung utak nyo. Ayan o. Monumento ng Panginoon. It shall be for a sign and for a testimony to the Lord of hosts in the land of Egypt, for they shall cry to the Lord because of the oppressor. He shall send them a savior and defender to deliver them. Padadalan daw sila ng tagapagligtas at tagapagtanggol. Pag-iiyak sila sa araw na iyon kung kailan magkaroon na ng altar at monumento ng Panginoon, rebulto ng Panginoon. Unawa ba yan? Ano ba dapat unawain siya nakasulat letra por letra, hayagan at lantaran? Monumento ng Panginoon, Old Testament lang ba yan? Hindi, Egypt yan, Ehipto. Pag sinabing Ehipto, mga hintil. Hintil ba, Israelita ba, Old Testament yun? O New Testament yung katuparan ng in that day. Yan ang sinasabi ko. Anong label ng monumento? Kasama, altar. Parehas sila, same sila ng paggamit. Kung anong paggamit sa altar, ganun din paggamit sa monumento. Kasi it shall be for a sign and for a testimony to the Lord of hosts. It shall be for a sign. Ito daw ay tanda at patotoo sa Panginoon. Paano maging false teaching to? Bible to. Gigi, narinig mo ba yung sinasabi mo? Nasyak ka lang. Kasi hindi mo alam to. Nasyak ka lang. Bible. Nasyak ka. Exodo 20, hindi mo yan naintindihan. Hindi nyo yan naintindihan. Ayan Syak kayo. May gantong talata. Pustahan tayo kahit ilang taon nag-aral yung pastor nyo, hindi niya to alam. Yung mga pastor nyo nagmamarunong, walang alam sa Bible. Kakahingi sa inyo ng ikapo, minahal nyo na ng husto. Hingi kasi sa inyo ng hingi na ikapo. Para nyo ng anak yung mga pastor nyo Kaya mahal na mahal nyo, bias na kayo. Diba? Niluluhuran ba yan? Basahin natin dito. And the Lord shall be known by the Egypt, at makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng rebulto, kasi yun daw ay patotoo, testimony at palatandaan sa Panginoon. And the Egyptians shall be known by that day, sa araw na yaon, kailan? Na magkaroon ng altar at rebulto. And they shall worship Him. Worship Him. Doon daw mag-worship sa lugar na may altar at rebulto ng Panginoon, na hindi nyo alam at hindi nyo kaya itong intindihin kahit lantaran at hayagan na. Mantakin nyo guys, lantaran at hayagan itong pagpapaliwanag ko, letra por letra, rekta sa Biblia. Tinutulan ng mga protestante. Sa demonyo kayo Biblia, tinututulan nyo. Anong interpretation niya ay monumento Panginoon, monumento ng Panginoon? Interpretation pa yan? Ano kailangan na-interpret dyan? Babasahin mo lang yan. Worship nakalagay dito in that day. Anong interpret mo dyan? Anong interpret dyan? Sige nga. Kita nyo na. Imbis na mag-amen po. Yes, praise the Lord, glory, hallelujah. Kaya po ay salita ng Diyos, amen. Sang-ayon po, amen. Matupad nawa, siya na nga. Imbis na magganyan-ganyan kayo, hindi Ang sasabihin nyo, maling interpretation. Ano dati maling interpretation dyan? Tignan nyo nga Lantaran at hayagan. Tignan natin sa wikang Hebrew. Baka sabihin nyo, nandaraya ako.
Kaso hindi rin to maintindihan ni ate. Problema dito, nakikisali sa mga ganitong usapin, sulsul ng pastor nyo yan, tapos wala naman palang alam. Patay tayo dyan, no? O dito, o tinan niya natin. O in that day, there shall, ito yung Bible verse, Exodus 19:19. Ito po yung katumbas ng salitang monument, ito yung pillar. Tignan natin ang meaning ng salita ng Diyos dito. Ano nakalagay ate? Basahin mo nga ate. Parang awa nyo na. Mulat nyo nga yung mata nyo. Ano nakalagay? Standing image. Oh, nakatayong larawang haligi. Sacred pillar. Ngayon, kanino pinapatungkulan to? Kay Yahweh. Kamote. Yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan ate, hindi rin alam ng pastor nyo yan kasi yung pastor nyo hindi nag-aaral ng theology. Pag sinabing pagsamba sa Espiritu, katotohanan, yun yung tinatawag na spiritual desire. Yung paghahanap ng Diyos. Hindi rin alam ng pastor nyo yan kasi yung pastor nyo hindi nag-aaral ng theology. Lagay ko. Yan. Alright. So, akala nyo ente lang ang Christianity? Hindi mo ba alam na ayon sa mga Bible scholars, si Prophet Isaiah ay nabansagang prophet of evangelism? Siya ang pinakamalinaw manghula sa New Testament. Isaiah 9:6, si Kristo yun. Old Testament yun? Ang direct interpretation doon, si Jesus Christ, isisilang ang isang bata sa atin. Makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipyo ng kapayapaan, Old Testament yun. Isaiah 7:14. Magbibigay ng tanda ang Diyos sa pamamagitan ng isang birhen, ipapanganak ang isang bata, tatawaging Emmanuel. Old Testament din yun. Naku po. Tigil nyo na po yung inyong pinagdadaldal po, no? Hindi po to Jewish po. Ayan, no? Paano maging Jewish yung Egypt? Sige nga po, paki-explain. Paano naging Jewish yung Egypt? Ehipto nga eh. Ehipto, Jewish? Ano ba naman? Pambira. Wag na po kayong wag na po kayong magpakilalang Kristiyano. Sinisira nyo po yung pangalan ng Christianity. Kinakaladkad nyo po sa kabubuhan yung Kristyanismo. Hindi po ang ganyan ng Kristyanismo dahil kami ang Kristyanismo. Kami ang realidad. Sa inyo, panaginip lang eh. Panaginip lang, di pa magkatotoo. Egypt po. Paano maging Israelita ang Egypt? Ngayon, palusot-palusot na, hindi makalusot. Ayan. Nakatayong larawan. Kaninong nakatayong larawan? Yahweh. Alam nyo, Yahweh. Ngayon, yun dun sa binibigay mong talata, John 4:24, ibig sabihin doon, ang gusto ng Diyos, pag sinamba siya, yung spiritual at katotohanan. Ibig sabihin po, katotohanan walang pilitan, hindi scripted po. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi scripted, naiiyak. Tapos yung espiritu doon, kasi ang isang tao merong spiritual desire. Ibig sabihin, likas sa tao dahil tayo may kaluluwa na immortal, naghahanap tayo ng Diyos. Yun ang ibig sabihin noon. Hindi sinabi doon, bawal ang rebulto. Huwag niyo pong dagdagan ng talata sa Old Testament, ay sa New Testament. Huwag niyo dagdagan lahat to. Pag Old Testament to, paano Old Testament lang yan? Egypt yan. Sa Egypt, makikipagtipan ang Diyos sa Egypt. Sasamba ang mga taga-Ehipto sa Diyos kay Yahweh sa Egypt, mga Ehipto. Magkaroon sila ng rebulto ng Panginoon sa Old Testament. Sa New Testament yan, sa Coptic yan. Catholic ang meron doon. So Gigi, once na pinairal mo ang pride at ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ni Boy Letra na binabasa sa Biblia ay umaalingaw-ngaw sa iyong puso at pilit mo pa tinatakpan ang iyong tenga, delikado po iyan.
pwede ka po niyan para kanyang nag-dive sa impyerno. Maniwala ka sa akin, ate. Kinakagalitan kita kasi mahal kita. Ayokong mapahamak ang iyong kaluluwa, pati ang mga tao na pwede mong maimpluwensyahan. Pati na rin ang pastor nyo na nag-impluwensya sa inyo ng maling aral. No? Kaya kami nagkakaganito. So, ibinigay ko na yung talata, in-explain ko na yung talata sa Exodo 20 verse 4 to 5, in-explain ko na yung talata sa Juan 4:24 at ibinigay ko sa iyo yung talata na ito. Marami na na-convert itong talata na to. Ngayon, pag hindi mo pa rin yan tinigil, wala na akong magagawa. No? At balik na tayo sa ibang tema. No? Wala nang magawa diyan kasi sinabi ko naman na, no? Balik na tayo sa ating magandang wallpaper. Sino yung wallpaper ko? Ito. Ayan. So, hindi na kayo ate pwede ulit-ulitin ko yung mga sinasabi ko, nakakapagod po 'yan, no? So, maghanap naman tayo ng ibang pwedeng magtanong dito. So, ganito po sumagot, ganito po mag-Bible study sa Roman Catholic Church. Hindi po kagaya sa inyo, bulahan ng bulahan. Ganito mag-aral. Kahit nga doon nag-aaral ako ng systematic theology, minsan pagalitan ka pa ng ano doon eh. Doktor doon eh. Pag di ka nakikinig, hindi ka mahirap ka makaano para magising yung ano mo. Eh di yan, sa inyo, bulahan ng bulahan. Kuro kayo, bola. Lumamig na tuloy yung kape ko, ate, oh. Gusto ko sana kape, mainit. Lumamig na. Pero okay lang yan. Mahalaga ang salita ng Diyos, masabi ko sa iyo, kaysa sa kapeng mainit, no? Ang lamig na ng kape ko. Uncle Magic, kamusta, Uncle? Tsaka Uncle Adonis, ito, maaga tayo nagtuturo ngayon, no? Eh, salita ng Diyos to eh. Ito maganda almusal, no? Sino to si Him? Brother Him. Baka nagkakape po ang uncle ko. Anong church mo, bro? Good morning po. Katoliko po ako. Good morning, uncle. Welcome sa live. Ito ay lugar ng mga Katoliko, no? Pwede ka po magtanong dito, bro. Sige po. Sige, bigay ko din po insight ko. Dati kasi nung bago mag-summer break na, naging ano po ako, agnostic. Parang nawala yung faith ko. Siguro kasi baka it's either problema o ano siguro. Bigla na lang nag-fade yung faith ko kasi ang dami ko pong naging tanong, kumbaga naging skeptic po ako. Tapos yung pagiging ko po, Katoliko ko kasi medyo nagre-research din po kasi ako ng history. Ang di ko po maintindihan nun. Kasi po diba, kiniklaim natin tayo talaga yung true church. Pero magsimula ng 12 AD hanggang 10 AD, sobrang dami ng issue ng church natin. Unlike yung iba pong mga pope na masasama. Tapos yung parang binibili yung kaligtasan sa langit. Tapos yun po, iba't iba pa po. So, ang tanong mo, may mga masasamang pope? Oo po, kasi po, may napagsabi sa akin na yung... Ang tanong ko sa'yo, bro. Sige po. Ang itanong natin sa sarili natin, tayo ba perfect? Hindi po. O, hindi perfect. Yung mga pope, tao ba sila kagaya natin? Tao din po. Tao. Ngayon, ang tanong, alam mo ba yung tinatawag na ex offerati offeratus? Ex offere offeratus pala, sorry. Ay, Yung hindi ex po offere offeratus, ganito yan. Pag nagkakaroon ng sakramento ang mga pare, hindi tayo umaasa sa kabanalan ng pare, ng tao. Kasi tao yan. Ba't tayo magtiwala dyan? Ecclesiastes 14:7 hanggang No, hindi tayo magtitiwala sa kabanalan nila. Bagkus ayon sa Biblia, Hebreo 5:1 hanggang 3, sila man din ay nagkakasala at nag-aalay din ng handog pangtubos ng kasalanan para sa kanilang sarili at sa taong bayan, letra por letra. Hebreo 5:1 hanggang 3. Ngayon, yung tinatawag na eternal mediator na si Kristo, ibig sabihin, yung pagiging mediator ni Kristo, walang hanggan yun. Ang ginagawa ng isang pare, gumagawa lang siya ng bridge o tulay para makapunta tayo direkta kay Kristo. So kahit sila makagawa ng kasalanan, magiging valid yung lahat ng sakramento na gagawin nila as long as meron silang holy order kasi hindi naman nila yun kabanalan.
kabanalan yun ni Kristo. Yun ay pagiging kabanalan ni Kristo, minsan magpasawalang hanggan. Eternal mediator. Kaya nga, merong sinaunang aral kung saan mga heretic yun eh. Yung tinatawag na mga Donatis. Yung mga Donatis, sinisilipan nila ng kamalian yung mga pari nila. Kasi ang akala nila, yung sakramento nagiging valid kung banal ang pari. Kung ang pari ay hindi magkakasala. Itandaan natin, ang tao talaga magkasala yan kahit magpigil yan. Hindi mo talaga ma-perfect ang kautusan. Kaya nga nandyan si Kristo. Kung kaya ng taong i-perfect ang kautusan at hindi magkasala, hindi na bababa si Kristo. Di ba? Well, kaya naman sa tulong pa rin ng Diyos kasi pinaghanda si Mama Mary kasi kinaya ni Mama Mary. No? Sa tulong yun ng Diyos. At yun ay karisma sa kapakinabangan din natin paghahanda para sa katawan ni Kristo. Ngayon, sabi ni Kristo, sino mang ang unang hindi nagkasala, siya ang unang bumato. So bawal natin tignan yung kasalanan ng ibang tao at sisilipin natin. At ito ang maganda niyan, katibayan niyan na ang Pope talaga ay ginagabayan ng banal na Espiritu Santo. Kasi bakit? Kahit sila ay nagkakaroon ng mga kasalanan, sabihin na natin, kasi totoo yan, nagkakasala talaga ang tao. Wala silang na-i-declare na doktrinang mali. Ibig sabihin, ang tarangkahan ng hadis ay hindi talaga magwawagi laban sa tunay na iglesia. Na kahit magkaroon ng mga pope na masuplado, mga pagkakamali, personal, eh hindi sila nag-declare, no, dun sa tinatawag na ex-cathedra. Pag sila ex-cathedra o nasa Peter's Cathedra, authority na ibinigay ng Diyos kay Peter, nagamit nila yon dahil sa tulong ng Espiritu Santo kasi yung Espiritu Santo ang nagsasalita sa kanilang mga bibig, Isaiah 59:21, wala silang na-define na doktrina na taliwas sa divine revelation noong 33 AD sa tulong ng mga apostol sa Biblia at ni Kristo. Ngayon, ang tanong natin, sa dinami-dami ng Pope, may Pope pang bata. Meron ba tayong maling doktrina na naituro ng mga Pope? Wala. Kasi hindi na naig ang kasamaan sa simbahan. Di ba? Dahil yun namang ikasisira ng simbahan. Di ba? Ang maling doktrina, yun talaga, maging corrupted talaga tayo nito. Pero kahit magkasala sila, madaya sila ng kasalanan, hindi sila nagkamali sa pagtuturo. Dahil iyon ang trabaho ng isang pope, ang palakasin ng pananampalataya natin. Sabi nga ni Kristo, idinadalangin ko na ang iyong pananampalataya ay huwag huminto. Palakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid. So, hindi porket... Ay, sige po, kayo po muna. Sorry po. Teka muna. Hindi porket may mga issue ang Catholic Church, bro, eh magiging hindi na to true church. Kunyari, ikaw, nagkasala ka, tao ka ginawa. Nung future, hindi ka na tao, tao ka pa rin. Kung ito ang true church, kahit marami itong mabigat na pasanin, suliranin, transparent to kasi nakapanig tayo sa katotohanan. Tayo rin na naglalantad ng mga iskandalo na ginagawa ng mga kamiyembro natin kasi naka in favor tayo sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Sila nga, puro na lang kasinungalingan. Masyado nilang pinapaganda yung imahe nila. Tandaan natin, ang pagiging Kristiyano, hindi to lagi hayahay. Sabi nga ni Kristo, pasanin mo ang iyong krus. Di ba hindi to lagi hayahay, Mateo 10. No? Ang pagiging Kristiyano ay, kailangan mong pasanin ang sarili mong krus para maging karapat-dapat ka kay Kristo kasi di siya naparito upang magdala ng kapayapaan. Nagpunta siya dito para magdala ng tabak. Ang ibig sabihin nun, bro, kung ikaw ay susunod kay Kristo, hindi ka lagi nasa masarap na buhay kung nandito ka pa sa lupa. Maraming pagsubok na dadaanan, na pagdadaanan. Pero hindi yun ipapahintulot ng Diyos na ipasan sa isang tao, sa iglesia, kung hindi niya to makakaya. Kaya tayo nagkakaroon ng mga ganyang pagsubok suliranin. Hinahayaan niya ng Diyos kasi alam niya na kaya natin pasanin ang mga ganyang problema. So, hindi porket may mga issue, hindi na true church. At hindi porket may mga issue, magkakamali na ang iglesia.
At hindi porket may mga kasalanan ng mga pare, hindi na valid ang pagiging pare nila. Dahil ang pagiging pare nila ayon sa pagkapare ni Kristo at sa kabanalan ni Kristo. So sige bro, next question. Ito po, wait lang. Bago po mag-next question, pop nga po ni Luther's Apo. Nag-request na daw po siya. Sorry kasi pagka nagsasalita ako, hindi ako nakatingin sa screen. Asan na siya? Nainip yata, no? So, mahilig talaga ako magpa-up kaso minsan hindi ako nakatingin sa screen. Nasaan ka po, bro? Pumasok ka dito. Ito na. Ayan na. And ito po yung next question. Di ba sabi nyo kuya, walang tamang naturo yung sa doctrine na kahit masama silang Pope. Sabi ko, walang maling na ituro yung na doktrina yung mga Pope kahit nagkakaroon sila ng mga kasalanan. Kasi yung doktrina galing yun sa banal na Espiritu Santo. Hindi yun galing sa kanilang sarili. Nandiyan niya sa Mateo 16, 13 hanggang 15. Mapalad ka, Simon anak ni Juan, Simon anak ni Jonah, Bar Jonah kasi Holy Spirit. Sapagkat hindi lang ang laman at dugo ang buto ang nagsabi sa iyo nito, kundi ang aking Ama na nasa langit. Ang ibig sabihin bro, supernatural sense of faith. Yun yung sinabi dito sa Efeso 2, 7 hanggang 8, na yung pananampalataya para tayo maligtas ay biyaya ng Diyos. Hindi yun sa sariling kakayahan, kundi regalo ng Diyos. Yun bro. Next question. Gusto ko po sana ipasok dito yung Ano? Kung aware po sana, kung aware naman po kayo kay Pope Benedict IX, yung mga niya nga po, crucial niya. Tinuro niya? Pope Benedict IX. Turo. Yun nga po nag-hanap pa po kasi ako ng source ko, kaya hindi ko po na ilalatag yun. Pero according to historical din po, parang siya po yung pinaka Pope. Masama, bla bla. Ang sinasabi ko sa iyo bro, yung turo. Meron ba siyang turong mali? Ayun nga po, naghahanap pa po. Pero hanapin so mo. far, yes. Kasi gamitin natin ng kasamaan ng ating kapwa, Mateo 7, 1 hanggang 5. Paano yan? Masama yan. No? Mas masama ka pa sa taong masama. Basahin natin. Huwag humatol upang hindi kayo mahatulan sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, sa ihatol kayo at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Bakit mo nakikita ang puwing ng nasa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo na pinapansin ang troso na nasa iyong sariling mga mata. Siguro yung mga source mo, mga Protestant source yan. At again, hindi yan sila mga Diyos. Walang doktrina ang Roman Catholic Church na ang pare o Pope ay isang Diyos. Basahin natin dito sa Hebreo 5 talatang 3 hanggang 1 hanggang 3. Tignan niya natin kung nagkakasala ang mga pare. Basahin natin, nagkakasala talaga sila at yan po ay biblical eh. Sabi dito, bawat pinakapunong pare na pinili mula sa mga tao ay pinangangasiwa ang mga bagay na may kaugnayan sa Diyos, letra por letra, para sa kanilang kapakanan upang siya ay makapaghandog ng mga kaloob ng mga alay para sa kasalanan. Siya ay marunong makitungo na may kaamuan sa mga mangmang at naliligaw. Yamang siya man din ay napapaligiran ng kahinaan. Dahil dito'y kailangan siya maghandog para sa kanyang sariling mga kasalanan at gayon din para sa taong bayan. Kaya nga nagtitikli sila ng Eucharist. Kasi nagkakasala sila. Walang stand ng Roman Catholic Church na pag ikaw ay Pope, hindi ka na pwedeng magkasala. Pero pag ang isang Pope, tandaan natin, nakapaligid dyan yung mga mata na mapanghusga. Lalo na yung mga kalaban ng iglesia kasi gusto nila sirain ng Catholic Church. Again, bigyan nyo ako ng doktrina na dineclare ng Pope na mali. Gusto ko talagang makita yan eh. Kasi doon pumapasok yung ex-cathedra, bro. Doon pumapasok yung ex-cathedra. Yes. Actually, nakuha ko na rin po dun si Kuya, ang tawag dun? May Catholic po na pangalan. Catholic ko din po siya nagla-live siya. Sige bro, magagaling naman yung mga. Sige bro. Yung Coredemptrix, hindi yun mali bro, Constantine. Opo. Yun na naman po kasi pag binaba ko yun, tas wala naman ako mabibigay na source pa ng maling turo. Magmumukha lang po kung ano sa mga claim ko. Nga po namamaratan ko. Pero so far, yun na po yung tanong ka, maraming salamat po sa sagot. Ito na po, si Luther na lang po yung kausapin niyo. Thank you po, God bless. Sige brother Luther, anong church mga Luther?
Ayun, ayun. Magandang umaga sa ating lahat. Ang kapayapaan ay sumasa atin. Anong church mo, bro? Ayun, ang church ko ay ano po, born again. Oh, born again. Yes po, Boy Letra. May katanungan lang po ako. Sige, bro. Boy Letra, maliban sinabi ng maliban sinabi ng iglesia na ang Holy Spirit ay natalo ng mga lobo. Maling-mali po yan kasi Espiritu ng Diyos yan eh. Ayun, natin. ayun. Ang bira, Espiritu ng Diyos, matatalo ng mga lobo lang. Ayun. Diba? So, yan, at saka walang talatang ganyan. Espiritu Santo, tinalo ng mga lobo po. Ayun. So, Constantine, akyat ka dito, bro. Wala kang mababasang ganyan. Bagkos, ito, basagutin ko lang to sinabi ni Constantine kasi under ng impluensya ng mga Orthodox to, no? Yung co-redemptrix, yung term ang hindi pinapagamit ng mga nila po Francis. Kasi yung term, pag ginamit yan, mahihirapan yung mga layman na kagaya mo na intindihin. Baka magkamali. Pero yung lalaman, yung context ng co-redemptrix, nasa CCC mismo. Nandun mismo sa CCC yung co-redemptrix. Yung nilalaman na nung context ng co-redemptrix. Kasi yung co-redemptrix, hindi ibig sabihin na Redeemer din si Mama Mary. Pagkos siya, kinasangkapan ng Redeemer para matupad yung kanyang misyon. Which is yes. Sa una pa lang, nandiyan na si Mama Mary para maisakatuparan ng kanyang anak ang pagiging Redeemer. Alam mo na yan, Constantine? Kung sino nga harap sa akin diyan, Constantine, ganito na lang. Maghanap ka ng lalaban sa akin diyan. Co-redemptrix. Pwede. No. Yun yung din nyo naintindihan. Ang tawag diyan kasi, para alam nyo yung ganito, di ba ganito? Kunyari, meron kang narinig, hindi mo masyado naintindihan yung sinabi sa'yo, ipapasa mo ngayon sa kabilang tenga. Kung pinasa mo sa kabilang tenga, mali na yung sinabi mo. Kasi yung sinabi mo, nakabase lang dun sa bias na unawa mo, dun sa unang narinig mo. Hindi naman yun yung gustong sabihin ng Pope. Yun yung sinasabi nyo. Diba? Hindi nyo inintindi yung sinasabi ng Pope eh. Hindi ganyan yung sinabi ng Pope. Yung term, masyadong mahirap yung term. Hindi kakayanin ng church yung term. Pero yung context niyan, nasa CCC mismo. At nasa Biblia mismo. Catechism of the Catholic Church 2nd edition. Basahin nyo yan. Kahit makapal yan, basahin nyo kung gusto nyong kung gusto nyo talagang pag-aralan ng tunay na stand ng simbahan, hindi confuse kayo lagi, andyan may CCC. Basahin mo. Yung term lang, conflict yung term. Nagkaroon ng conflict yung term kasi nung ginagamit yan, co-redemptrix, kasi matagal nang ginagamit yan ng mga Katoliko yung co-redemptrix. Yung iba, akala nila, Redeemer si Mama Mary na. Meron tayong doktrina na isa lang ang Redeemer. Pag sinabing co-redemptrix, kinasangkapan, hindi siya yung Redeemer. Yun lang yung ibig sabihin yan. Merong nami-misinterpret yung co-redemptrix kaya hindi ginagamit. Kahit sa CCC, hindi ginamit yung co-redemptrix. Pero yung context ng co-redemptrix, biblical. Kaya hindi yan talaga inapprove yung term. Yung term lang ang sinasabi doon. Kasi uncle sa sa Latin cum, 'di ba? Cum or with. With the redemptrix kasi yung redemptrix kasi kung ililiteral natin yung redemptrix, ibig sabihin yan female redeemer, pero kapag pinagsama natin cum redemptrix with female redeemer, ang mangyayari hindi siya mag-aakma. Ibig sabihin nito, yung babae na to is with the redeemer. So hindi lang siya, yun yung pinaka-ibig sabihin. Pero hindi siya redeemer herself. Kasama lang siya ng redeemer pero hindi siya redeemer. With the redeemer lang siya. Tumutukoy siya sa babae kasama ni Jesus Christ. Yung kasi sabi sa di ba? Kasangkapan lang si Mama Mary.
Kinasangkapan, yes, tama. Hindi siya mismo yung ipinako sa krus. Yun po ba tingin ng mga protestante doon? Yung mga protestante, si Mama Mary, ordinary yung tao. Bukod doon, yung ibang protestante, surrogate mother pa si Mama Mary, ang saklap. Yung so, pagiging surrogate mother, immoral yan eh. Sabi nga nila, incubator daw eh. Incubator pa nga, ginawa nyo pang incubator si Mama Mary, mga inayo pa kayo, wala talaga kayong respeto. Wala. Nakain nga natin itong Biblia, pabira talaga. Nakakainis itong mga to. No? Nasali ata kami mga protestante ni Boy Letters. Hindi, kung ganun ka din, sinasabi mo incubator, pabira yan. Ako, hindi ko talaga masikmura yung mga ganyang mga ganyang dito, mga pananalita ba, incubator. Nanay, incubator, pabira talaga yan. Kaya yun. Nasasaktan din ako pag nakarinig akong ganun kay Mama Mary o kaya sa Holy Yung kasi Spirit. ng kilid, di ba? Nanay, Yung bisa sinabi tawag kasi- nanay. Incubator, ina. Basahin natin. Pambira. Yan yan sa lupas. Incubator ba naman? Trip, no? Incubator pa. Tigil na nga natin yan. Modern na kasi yun ngayon pag sinabing kunyari, co-owner, ibig sabihin, owner ka rin, parang dalawa kayong owner. Pero sa ang original kasi niyan sa Latin, cum redemptrix. So with the Redeemer, pag sinabing cum na yon is with lang, hindi siya yung mismo. So parang katulad siya sa worship, 'di ba? Yung worship dati is dalawa 'yan. Ay parang 'yan yung general term ng pagrespeto. No, sa loob ng worship na 'yan ng sinaunang panahon is mayroong adoration tsaka dulya. Kaso sa panahon ngayon dahil sa Reformation, yung salitang worship naging adoration na talaga. Mga adoration na lang siya, modern. Oh, so ganun din siya, nag-evolve kasi yung language. Diba? Which is, kailangan nating sumabay sa language ayon sa unang Korinto 14:9 hanggang 11. Basahin natin to. Oh. Sabi dito, gayon naman kayo kung sa isang wika ay nagsasalita kayo ng hindi nauunawaan, papaanong malalaman ng sinuman kung ano ang sinasabi sapagkat sa akin kayo nagsasalita. Walang alinlangan na napakarami ng uri ng mga wika sa sanlibutan, at walang isa man sa ito ang walang kahulugan. Subalit kung hindi nalalaman ang kahulugan ng wika, ako ay magiging isang banyaga at ang magsasalita sa akin ay magiging isang banyaga sa akin. Gayon din naman kayo, yamang kayo sabik sa kaloob ng espiritual. Pagbutihin ninyo ang paggamit ng mga iyon para sa ikatitibay ng iglesia. Pagbutihin daw natin yung ikagagamit na mga salitang may kahulugan sa ikabubuti ng iglesia. Letra por letra. Ano ba yan? Diba? Ibig sabihin dapat yung terminology sa ikabubuti, hindi yung sa ikagugulo, sa ikakukonflict. Diyan na ba nahirap ba intindihin yan? Kanina pa sabi ng sabit term. Si Constantine, ang hirap mo paliwanagan minsan ka mo. Manong kasi be open-minded. Lawakan mo yung isip. Nakakapagod kaya mag-ulit-ulit. Mantakin mo, ilang beses ko na pinaliwanag. Nagets naman nung isa, nung nagpakilalang born again. Nag-comment nga, yung term. Nagets naman nilang lahat. Ikaw, nag-comment na naman. Reject. Ito si Azrael. Azrael, anong church mo ay? Ayun si pala to. Azrael, pwede ka magtanong bro, supporters Ayun, ng salamat po. the Pero regulars. yung Na rin to. maayos lang na mga na rin tanong. to. Naka-voice changer na rin to. Dati hindi naman Parang Supporters. Syriac. Nakabili ako ng sound card tinitesting ko Supporters na lang, nag-ano pa. O sige. Sige. Gusto nyo, bumili na rin kayo para masaya. Ayoko niyan. Sige na, bro. Nakakapigan yung boss ganyan eh. Sige na, okay lang yan. Bakit? Di pa ako nagsasalita, pikon ka na agad. Bro, para nagpunta ka ba dito para makipag-asaran? Nag-umpisa yung mga kasama mo pambira. Kaya lang naman ako makyat kasi makikinig lang ako, tsaka o kaya magtatanong ko. Sige bro, magtanong ka na lang. Sige. Yun. Sana ganyan.
Okay? Ay, isa sa tanong ko, yun bang CCC na ginagamit niyo? Ito ba ay fully biblical o fully traditional? Alam mo ba yung ibig sabihin ng traditional? Oh, tradition. Ano ibig Sa sabihin? tradition. Yun nga, from the word tradition. Ano yun? Hindi galing sa tradition. Kinuha sa tradition. Transfer or to pass down by Ayun nga. generation Ayun by nga, yan. generation. Ngayon, So, tandaan natin. kuya, Makinig ka pwede muna, po bro. pakita. Teka muna, bro. Hindi mo nga naintindihan. Sabi mo, tradition. Ako na lang nag-explain. So, tandaan sige. natin, yung Bible, naipasa din yan, galing din yan sa mga ninuno. Kaya na-considered na rin siyang tradition. Kaya huwag mong paglabanin yung biblical at tradition. Tandaan natin yung biblical, yung tradition, biblical nga yan. Babasahin ko ang letra por letra, ikalawang Tesalonica 1, unang Tesalonica 2:15. Huwag mong paglabanin yung tradition at saka biblical. Hindi po yan ipinaglalaban. Sabi dito, ikalawang 5:12. Unang Tesalonica 5:12. Sabi dito, tama ba? 2:15 pala ng ikalawang Tesalonica, no? Sabi dito, kaya nga mga kapatid, kayo'y manindigan at magtibay, panghawakan ang mga tradisyon na sa inyo'y itinuro namin, maging sa pamamagitan ng salita o sa sulat namin. Ibig sabihin yung sulat, tinukoy na tradisyon. Ibig sabihin ng tradisyon, ipinapasa. Paano hindi maging tradisyon yan? Galing pa yan 33 AD. Maipasa talaga yan sa mga ninuno pa. So yun yun, bro. Next question, bro. Kuya, liwanagin ko lang. Wala naman akong sinabi na magkalaban yon. Tinatanong ko lang kung fully traditional or fully biblical. Nagkaroon kasi ng distinction, Okay, bro, dahil... nasagot mo di. Okay. So, next question po. Next question. Most likely Next kasi, bro, question yung ko, yung sabi kasi doon sa CCC, binasa mong talata. magisterium kasi yun. Ano? Tapos na ba si kuya yung sumingit? Tanong na, bro. Okay. Yun. So, batay dun sa binasa mong talata ay tradisyong itinuro namin sa inyo. So, meron po ba tayong mababasa sa tradisyon ng Biblia na ang mga apostol ay gumamit ng mga rebulto sa kanilang pagsamba? Meron mababasa sa Biblia na gumagamit sila ng mga rebulto sa pagsamba kasi yung prophecy dito sa Isaiah 19:19, yung monument of the Lord, nakalagay doon, and they shall worship Him. Sabi doon, to testify the Lord, testimony to the Lord of hosts, at saka palatandaan ng Panginoon. Yun yung Bible verse at natupad yan sa mga apostol. Noon kay St. Mark, nung nagpunta siya doon sa Egypt at nangaral sila doon. O gumagamit sila ng rebulto dito. Ayan, sabi dito, basahin ko. Letra por letra po, no? Sabi dito, in that day, sa future, sa araw ng mga apostol, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord at the borders thereof. Kailan ba nagkaroon ng Kristiyano sa Ehipto? Sa time pa ng mga apostol, hindi pa sa time ko matagal na, sa time pa ng mga apostol. Kasi malapit ang Ehipto doon. Sabi dito, and they shall worship Him with sacrifice and offerings. Yun yung gamit ng altar at monumento. Saan mo ilalagay yung sacrifice and offerings? Hindi doon sa altar, o sa araw na yun, doon ka rin sasamba pag may altar na atribulto ng Panginoon at ito ay tanda at patotoo kay Panginoon, kay Yahweh. Next question, bro. Okay. So, yun po bang altar ay rebulto? Hindi rebulto yung altar, pero yung altar may rebulto. Sabi dito, in that day there shall be an altar. Magkakaroon daw, there shall be, magkakaroon altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord. Dalawa altar at monumento. Monumento at altar. Ano sabi? It shall be, it, plural, isa lang yung function, for a sign and for a testimony to the Lord of hosts in the land of Egypt. Ano ba yung altar? Kagamitan sa pagsamba. Gagawin sa altar, alangan naman diyan kakakain ng hapunan mo, diyan ka magmerienda. Hindi po, mga kagamitan po yan na dapat igalang na nakalaan sa Panginoon, Levitico 22:2.
Yun bro, next question. Okay, bago ako magtanong, medyo compliment lang sa'yo, kuya. Kasi natuwa ako. Kasi hindi ka nakatulad nung dati. Goods. Okay yan. Next question ay, yun po bang monumento ay rebulto po ba yun? Oh, rebulto dito sa Hebrew, oh. Yung Maksiba. Oh, Maksiba, Isaiah 19:19. Oh, sabi dito, standing stone image pillar, sacred pillar image. Pakita ko. Pakita natin para wala tayong dayaan dito. Oh, ayan. Maksiba, Isaiah 19:19. Ano nakalagay? Standing, nakatayong larawan, haligi. Nakatayong larawang haligi. Rebulto yan. Haligi, nakatayo, larawan. Rebulto, sacred pillar. Ano? Sacred pillar na imahe. Next question, bro. Okay, so, yun pong binanggit doon na monument, ginagamit po ba nila yun? O yun po ba'y kanilang sinasamba? Ginagamit sa pagsamba? Ginagamit lang kasi... hindi sinasamba. Ginagamit lang kasi bro, kung mapansin mo dito, merong sacrifice and offerings. Diba? Ngayon, saan mo naman nilalagay yung sacrifice and offerings mo kung di sa may altar? Ginamit ko sa pagsamba, hindi mo yun pwede pupunta ka doon, magmemeryenda ka lang. Kasi yun ay, doon mo makikilala ang Panginoon. Ayan o. And the Lord shall be known by the Egypt. Kasi imahe yun makilala mo siya doon. Paano makilala si Kristo kung di sa pamamagitan ng imahe, nasa langit na siya, alang naman, lagi siya bababa, magpapakita ng muka. Kaya yun, kailangan nandun yun sa, imahe, makikilala. O, testimony to the Lord, patotoo sa Panginoon. O, shall be known. Ano sabi dito? And they shall worship with sacrifice, kasi may altar and offerings. Kagamitan sa pagsamba bro, hindi sambahin mo yung altar. Sambahin mo yung altar. Paano gagawa ka pa ng altar tapos may maliit na altar pa para sambahin yung malaking altar? Doon ka mag-alay sa maliit na altar. Magulo yung bro eh. Next question. Okay, thank you. So, dahil sa sabi nyo ay tradisyon, yun, meron po bang kahit isang apostol na nagkaroon ng rebulto ni Maria? Rebulto ni Maria. O, sa lahat ng templo 56 yan. naman. Sa 56 O, nagkaroon na naman ng yun. templo. Kasi kung wala pang templo, bro, no? Hindi ba sila nagkakaroon ng templo kasi pina-persecute lang sila. Doon nga lang sila sa templo ng mga Hudyo. Hindi nga nila templo yun eh. Ang katuparan nun, pag nagkaroon na ng templo, wala pa silang templo. Tingnan natin dito yung prophecy sa templo. Lahat yan, lahat ng mga apostol, ibig sabihin. At saka sila yung igagawa ng mga imahe. Sabi dito, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga eunuko. Ano mga eunuko? Leader ng iglesia. Leader ng church, eunuchs. Na nangingilin ng aking mga sabat at pumipili ng mga bagay na kalugod-lugod sa akin at nag-iingat ng ating. Ano pumipili ng mga bagay na kalugod-lugod sa akin? Si Mama Mary. Sabi ni Mama Mary, mangyari nawa sa akin ang sinalita ng aking Panginoon. Di ba? At nag-iingat ng aking tipan. Ibibigay ko sa kanila, sa aking bahay at sa loob ng mga pader, ang isang alaala at pangalan. Alaala at pangalan. Yung alaala, ibig sabihin, isang bagay na nagpapaalaala sa kanila at yung pangalan. Yad yan, Uncle. Yad. Ang theology ng pangalan, no, ang theology ng salit ng pangalan, pag sinabing pangalan, pagkakilanlan, being. Hindi yan yung pangalan na isusulat sa pader. Kung hindi, kung ano ka mismo, iyon yung pangalan mo. Kunyari, yung pangalan ng Diyos, Yahweh, 'di ba? I exist. 'Di ba? O, yung siya nga, Yahweh. O yun yung ibig sabihin, hindi siya nilikha, kundi meron siyang sariling pag-iral, kaya pangalan niya yung Yahweh. Yung Eho Aime, 'di ba? I exist. Pangalan niya rin yun kasi ang ibig sabihin nun, pag-iral pa rin. Sariling pag-iral. I exist. Sariling pag-iral. Walang lumikha. Alpha. Kung ano yung pangalan mo, iyon ka. So, yung pangalan na to, ito ka.
Kaya nga nung i-translate ito sa ibang salin, no? Dun sa tinatawag na NET, sabi doon, no, hindi ko pa na-install, huwag na natin yan, no, at 8% na lang ako. I will set up a permanent monument that it will remain. O kaninong monumento? Kung monumento ng mga apostol, monumento ng mga taong pumipili ng kalugod-lugod sa Diyos, at ito'y sa Catholic Church direkta. O, sabi dito, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng mga bayan. Iyon yung itatawag sa iglesia kung saan may alaala at pangalan ng mga tao sa pader, tatawaging Catholic para sa lahat, tatawagin. O, next question ba? Install nga natin yon. Kaso mahihina yung signal ko pag in-install ko. So sige bro, next question bro. Mamaya kuya, mamaya. Medyo busy lang. Okay, sige. Busy Alright. lang siya, na busy bigla. So meron ba dyan na magtatanong? Teka, may nag-request. Pop nga ni Philip. Si Philip. Na busy bigla si Asaeli, no? Teka, bakit tayo ng Philip dito? Nag-chat ata sa Telegram. Kuya Boy, may tanong po ako. Sige bro, anong tanong mo, Brother Philip? Kumain Ano ka pala na, to? Polemics. Sige bro. kumain ka na po ba, Kuya Boy? Hindi, nagkape pa lang ako. Lumamig na nga yung kape ko eh. Ito yung pagkain natin. Tandaan natin sa CCC, yung salita ng Diyos, ito yung pagkain ng ating mga kaluluwa. Kaya kahit hindi ka kumain, basta nagbabasa ka ng salita ng Diyos, pinapakain mo yung sarili mo ng salita ng Diyos, hindi ka magugutom. Amen. Talaga yun, at lalakas ang iyong, ang iyong sarili. Sige bro. Hangas ang sagot, bro. Dito to yan bro, nasa CCC yan, tandaan natin. Kaya nga, kunyari, gusto mo mag-diet, gusto mo pumayat, tapos nahihirapan ka kasi nagugutom ka, nagkikrave ka. So, ang gawin mo, mag-aaral ka ng salita ng Diyos. Lalakas ka. Hindi ka makaramdam ng gutom. Which is, napatunayan ko talaga yan bro kasi naranasan kong mag-live ng 12 oras, walang kain-kain, malakas pa rin ako hanggang gabi. Grabe. So, yung tinatawag na, kasi meron tayong telemata na paghahanap or pagnanais sa Diyos. Kung yung katawan natin naghahangad ng mga material na bagay para tugunan ng material na katawan natin, yung kaluluwa natin, espiritu, naghahanap din yan ng espiritu para tugunan yung paglakas ng ng espiritu natin. 'Di ba? Malakas ng katawan, yung spiritual mo naman mahina na, 'di ba? So, yun talaga yung magandang gawin diyan. So, yun, no? So, again, baka meron pang iba dyan. Sige, tanong lang kayo, bro. At, Kahit almusal natin to, almusal. Ginagabayan po tayo ng Holy Spirit. Oo, actually, kahit yung mga hintil, yung mga tao na nasa labas ng iglesia, ginagabayan ng Diyos yan, ng banal na Espiritu Santo. Kung hindi sila gagabayan ng banal na Espiritu Santo, tandaan nyo, wala nang maidadagdag sa iglesia. Tingnan natin ito. Sinugo sila ng Ama para isugo ang espiritu ng kanyang anak na sumisigaw sa ating mga puso. Ama, Ama, naghahanap ng Diyos, di ba? So, basahin natin dito. Galatians 4, 5-6. Sabi dito, sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Ama, Ama. Di ba? Kaya yung mga Kristiyano, yung mga Kristiyano na nako-convert, no, yung mga Hintil, yung mga Buddhist na nako-convert into Christian, no? Indirect ang indirect na nagko-convert sa may na-convert ako. Ako yung indirect na nag-convert sa kanya. Pero ang direct ang nag-convert sa kanya para makita ang Diyos, no? Para makapasok sa kanyang iglesia, ang banal na Espiritu Santo. Hindi talaga ako. Naging kasangkapan lang ako ng banal na Espiritu Santo para siya ay makarinig. Pero yung talagang puso niyan, sumisigaw, naghahanap na ng Diyos yan. Ayun yung blasphemy against the Holy Spirit. Pag yung banal na Espiritu Santo, kumikilos na siya sa puso mo para hanapin siya, ang tunay na Diyos, tapos pilit mo pa rin tinatanggihan. No? At gusto mo sa kasinungalingan dahil ma-pride ka. Blasphemy against the Holy Spirit yun.
Yun mag-e-effect yung extra ecclesia nullia salus. Outside the Catholic Church, there is no salvation. Dun sa Hebreo 9:26, pag sinasadya mo na magkasala, wala nang wala nang haing natitira pa. Baka kahit yung mga good works mo, hindi na yan i-count. Wala nang halaga yan. Direct Pero bro, if hindi ka naka-receive ng Eucharist, hindi ka hindi ka Catholic, hindi ka naniniwala hindi ka naniniwala sa Eucharist. Kumbaga yung paniniwala mo is lang to, symbolical, tapos ayaw mo ding mag-confess. May chance bang mapupunta ka sa langit? Depende yan, bro. Hindi ka makadeligtas sa langit talaga kung Catholic ka tas ganyan ka. Pero depende yan. Meron tinatawag na na invincible ignorance. At yung merong mga invincible ignorance, mangmang, no? Diyan yan sa Luke 23 verse 34, meron niyang kapatawaran, hiningi na ni Kristo ng kapatawaran yan. Sabi ni Kristo, Luke 23 verse 34, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Kung hindi mo alam ang ginagawa mo, no? Pero gusto mong maglingkod sa Diyos, buong puso ka naman nililingkod sa Diyos kasi hindi mo nga lang talaga alam yung ginagawa mo, hindi sa kamaligtas. Hindi natin sinasabi na maligtas sila, hindi natin sinasabi na maimpyerno sila. Bagkus ang tawag natin doon, umaasa tayo na sila ay maligtas, which is iyon din ang panalangin ni Saint Paul. Roma 10 ba yun? Roma 10:1 hanggang 3. Tingnan natin yung may mga taong mangmang. Sabi dito, mga kapatid, ang nais ng aking puso at dalangin ko sa Diyos. Kita mo, dinadalangin niya sa Diyos, ha? Tandaan natin, kung meron kang mortal sin, hindi ka dapat ipanalangin, sabi ni St. John. Di ba? Alang-alang sa kanila, ay ang sila ay maligtas. Ano tong mga tao na to na ipinapanalangin ni St. Paul na maligtas? Ako'y nagpapatotoo na sila ay may sagisag para sa Diyos. May sagisag sila sa Diyos. Ibig sabihin, ang pagkilos nila ay naayon sa pagmamahal sa Diyos. Subalit hindi ayon sa kaalaman, hindi ayon sa revelasyon, sa divine revelation, sa doktrina na binigay ng Diyos, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos. 'Di ba? Divine revelation, 'di ba? Divine doctrine. At sa pagsisikap na maitayo ang kanilang sariling pagiging matuwid, self-interpretation. Parang self-righteous lang, parang sarili mo lang. 'Di ba? Bias ka sa sarili mo lang kakayahan. Ay ang sariling pagiging matuwid ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Hindi ka nagpasakop sa katuwiran ng Diyos bagkus nagpapasakop ka lang sa sarili mong katuwiran. Pero ang point dito, may sagisag ka, ang bawat kilos mo ay inilalaan mo for the glory of God. Kaso mangmang ka, ang dalangin natin, sila ay maligtas. Ibig sabihin, umaasa pa rin tayo na sila ay maligtas kasi mga mangmang nga sila. Pero dito sa ibang senaryo dito sa Hebreo 9:26. Sa Hebreo 9:26, pag alam mo sa sarili mo na mali ang ginagawa mo, no? Pero doon ka pa rin sa mali, ibang usapan 'yan. Sapagkat kung gayon, Hebreo 9:26, sapagkat kung gayon ay kailangan 25. Hindi upang 25 ba? Hebreo 9. Hebreo 9:23, 26, 20. Hebreo 10:26. Ito. 26. Ito. Tama. Hebrews 10:26. Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, yan na sinasadya. Ibig sabihin aware. Sinasadya, aware. Matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala. Hindi ka na mangmang. Lubos mong nakilala. 'Di ba? Lubos mong nakilala ang katotohanan. 'Di ba? Matapos natin tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. Ang ibig sabihin, lumabas ka na sa church at gusto mo yan. Hindi yan dahil ignorante ka, hindi yan dahil mangmang ka. Lumabas ka sa church, humiwalay ka sa katotohanan, tumanggi ka sa Diyos kasi gusto mo. Wala nang haing natitira pa. Yun yung sinasabi na wala nang kaligtasan. Extra ecclesia nullia salus. Outside the church, there is no salvation.
Pero yung mga nasa labas ng church na gumagawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos, pero dahil mangmang sila, wala nagtuturo sa kanila. Pero ang Holy Spirit, tinuturuan ng kanilang mga puso ng naaayon sa kautusan ng Diyos. Maaari silang bigyan ng buhay na walang hanggan. Roma 2 talatang 7, kama 10 hanggang 15. Pero tandaan, lahat ng mali ay kasalanan, kaya doon papasok yung purgatory. Pwede sila doon sa purgatory. Bakit? Yung friendship with the Lord doon sa CCC, hindi lang yung patungkol sa loob ng iglesia. Merong mga kaibigan ng Diyos na nasa labas ng iglesia. O yan ha. So, lalawakan natin ngayon yung pag sinabing iglesia. Lalawakan natin yung term na iglesia. So, yun. No? Sino yung... Mute muna natin si Bench, pakatulog na to, no? So, yan, guys, no? Sana maintindihan nyo yung aking, nuro. Okay, magtanong po ako yan. Kung di ba tanong. po guided po tayo ng Holy Spirit. Tapos, yung attributes po ba ng Holy Spirit po naman pinagkaya ba sa attributes ng Ama? Yan yung tinatawag na homoousios. Pag sinabing homo, same substance. Kung ano yung substance ng Father, kung ano yung substance ng Son, yun din yung substance ng Holy Spirit. Pare-parehas lang, walang pinag-iba. Pero merong economic trinity. Nagtutulungan sila at may mga kanya-kanya silang ganapin. Kunyari, sa pagbaba ni Kristo sa krus, sa lupa, ang nag-utos, yung Ama. Inutusan siya bilang Kristo. Paano ka maging Kristo? Papahiran ka ng langis, di ba? So siya yung nag-appoint kay Kristo bilang Kristo. Ang ipinahid niya, yung Holy Spirit. Di ba? Ang pinahiran si Kristo. So, yun yung mga tinatawag na mga nila sa kaligtasan, kaganapan sa kaligtasan. May mga kanya-kanya silang Kasi ang mali din sa Protestant, kagaya nung tinatawag nilang yung Christ alone, may mali dun sa context ng Christ alone. Parang lahat-lahat kay Jesus Christ, wala nang papel yung Holy Spirit at yung God the Father. Ganun yung nangyari sa Christ alone. Pinag-aralan ko yung Christ alone, sabi ko pangit pala ang ganda sana pakinggan, Christ alone. Pwede sana yon, Christ alone, si Kristo ang daan tungo sa Ama, sa kaligtasan. Paano ka makarating kay Jesus Christ? Sa pamamagitan pa rin ng Holy Spirit. Hindi mo makikilala si Kristo kung hindi dahil sa Holy Spirit. Sablay yung Christ alone. No? Yun bro. Sige bro. Kuya, di ba, Catholic na ako. Pero alam niyo po ba yung lukewarm na Catholic? Parang ganun. Maraming lukewarm na Catholic. Actually, hindi lang ikaw nag-iisa. Sobrang dami nyo. Kaya nandito kami. Kasi ang sabi din, di ba, palakasin nyo ang pananampalataya ng inyong mga kapatid. Kaya hindi kami pwedeng gagawa ng mga ikasisira ng inyong pananampalataya. Unang Corinto 10. Kasi ngayon po, so far, sa buong buhay ko po kasi Catholic naman ako. Hindi pa po ako nakapag-take ng isang beses po, ostya. Kaso, di ba po bawal kumain ng ostya pag di pa binyag. Nung nagdaan po kasi nung grade 4, grade 5, grade 6, hindi po ako masama nung mag-uulang ko magbinyag. Kaya po, parang napapasin ko. Kaya parang sometimes nawawala yung faith ko kasi nga hindi po ako nakakain ng ostya. Tapos medyo madalang din po kung magsimba kada linggo. Minsan nga kahit may kasama na ako, tinatamad pa din akong ganyan. Tapos, ayun, may mga problema din. Kaya parang napapasin ko, humihina yung spiritual ko. Kaya polemics din po ako tulad din ako ni Philip. Pero parang lumalayo nga po yung sa Diyos. Yung minsan nagkaka-doubt, ganito, ganyan. Pwede ka magtanong bro. Si JB. Yung pag hindi ka pa nakapag-confessal, ay confession. Napag-confession na ako isang beses. Di ba? Nabinyagan ka na ba, bro? Kasi yun naman pala, nakapag-confession ka, kumpil ka na rin, elementary pa yan. So mag-confession ka, kung gusto mong makabalik, lumakas ulit yung spiritual life mo,
magpunta ka sa pare kasi yung pare gagawa yan ng tulay. Kaya nga pontifex yan eh. Hindi ka talaga sa pare magko-confess, yun yung totoo. Gagamit indirect lang yung pare diyan. Ang direkta kang manghihingi ng tawad diyan kay Kristo. Ito patawanin ka ni Kristo kasi yung pagkapare nila, pagkapare ni Kristo yun eh. Sige ba? Yung pagkain po ng ostya, pagkain ng ano natin yung spiritual. Parang yun nga po yung ano eh, nangiina sa akin yung spiritual. Uncle, baka hindi pa siya nakapag-communion. Ito si Uncle Magic. Ano yata. Ay, Uncle, dinig ka. Baka wala pa siyang first Holy Communion. Meron ka na ba ano bro? May sinasabi niya first Holy Communion. Wala pa. First communion. Ayun pa ba yung binyag? Hindi, may binyag na siya eh. Yung first communion, yung nasa ano ate, yung nasa mga elementary school, yung mapag grade 4 ka na ngaya, Yan, pwede yung- ka na mag first communion. Yun. Wala pa po kasi di ako masama. Wala pa nga. Simula grade 4 hanggang grade 6 po. Pero ngayon po, sinusubukan ko, nung Oo nag-first nga, may po akong binyag, pero hindi siya nag-first nakapag-take ng first communion. nung Sabado. Kaso busy din po talaga eh, daming schoolwork. Ikaw na lang bro, malay ka naman na. Ang gagawin mo bro, pupunta ka sa pare. Communion muna, tapos compil. Punta ka sa pare, tapos sabihin mo yan, alam nyo yan. Isa. Magaling. Sige Brother Magic. Sige Uncle Magic, sorry. Uncle Magic. Yung dalawang binata ko kasi magtitake pa lang din ng Holy. Yung dalawang binata ko magtitake pa lang ng first Holy Communion. So magkakatikis pa lang sila. Isal. Confirmation ang tawag doon. Confirmation. Yung sa Tagalog Kumpil. Compile. Diretso sila ko-compil. So yun, punta ka sa pare, itanong mo yung first Holy Communion, tapos sabay na yung compil nun. Pero ikakatikis ka muna niyan. Depende yan sa kanila, pero yun nga. Ano bro marami ka pang ganito bro. Pag may mga nadadaan ng kang pagsubok, hindi sabihin na na hihina na yung pananampalataya mo. Yung pagiging Kristiyano, hindi yan pasarap bro. Maniwala sa akin. Lalo sa Catholic, pati bayan ng pananampalataya dito. Marami mga uusig, marami mga insulto. Lahat yan, nandyan. So, dapat alam mo yan eh. Kasi pag sa mga ganyan malilit na bagay, hihina yung pananampalataya mo. Hindi siya obra, bro. No? Hindi nga yung challenge ni Kristo, pasanin mo yung krus. Kung kung ano sabi doon, no? Iwanan, sabi niya doon, no? Sabi niya, hayaan mong ilibing ng bangkay ang sarili niya, sumunod ka sa akin. Salita ng isang Diyos yun. Yung ganon. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka na magiging irresponsible ka. Pero kung ang isang bagay, magiging hadlang sa'yo sa pagsunod sa Diyos, iwanan mo yan. Dahil siya naman ang bahala sa'yo. No? Ganon siya. Meron naman divine providence. No? Pag nasa kanya ka, nasa panig ka niya, hindi ka basta-basta, hindi ka niya hahayaan bigyan ng pagsubok na higit sa iyong makakaya. Kasi tutulungan ka niya lagi, no? So, ayun yun bro, no? At sana magtuloy-tuloy na yung pagbalik loob mo sa ating church. Opo, tatry ko sa bukas po, tatry ko bukas. Yun. Pag-endorse lang po ako, no? Shoutout sa 16 viewers. May debate po ako. Kalaban ko po si Debunking with Christianity. Ang pag-uusapan po namin. Patutunayan niya po na si Muhammad yung nasa Solomon 5:16. Ang platform po namin, diyan po kayo, Debating with Jace. Kaso po, hindi pa po namin alam Next week. kailan yung schedule. Ayun, next week. Ayos yan, support kita dyan bro. Ayaw niya kasi sa TPC daw. Kasi baka daw bias kayo, sabi ni ni Debunking. Tadi kilala kami nun Debunking eh. Kaya takot talaga dito yun. Kilala ko yun, kaya nyo yun. Kasi alam ko yung galawan nun, illogical gumalaw yun. Oh. Kaya niyo bubugin. Tiwala ko sa inyo bro.
So yan, support nyo guys, oh. May debate sila. Ito si Debating Jace, no? With Jace pala, no? Mali ko, yan o. Support nyo sila. So si Constantine may tanong ka, bro? Muslim versus Christian. Wala na. Baba na po ako, mga bigyan na mo lang tanong, Meron kasi akong nabasa na sabi dito, teka lang meron kang pakita. Huwag kasi magbasa-basa ng mga online na post-post lang. Tapos walang batayan. Parang walang pinagkaiba yan sa daldal, bro. Daldal lang. Sige po, baba na po ako. Mamaya na lang po ulit. Papasok na ako. Actually, Salamat sa pagpasyal dito kay Uncle Boy. Ako rin po, Kuya Boy Letter. Baba na rin po ako. sige bro. Ingat kayo lang. Ituloy nyo lang yan, guys, no? Supportahan mo kayo dyan. Supportahan mo kayo dyan, guys. Supportahan, no? Taglish kasi yung pangalan ko, Boy, tapos letter. By the way, yung Boy, minsan Tagalog. Ano yan? Nga pala Boy tapos letra. Letra, Tagalog, alam ko, ano rin yan, Spanish din yung letra, di ba? Letra. Tama? Constantine, ano mo ngayon? Wala Hindi pa rin ako yan, bro. Teka lang. Tignan mo yung mga post. Hindi. Kunyari ako, nag-post ako. Sasabihin ko, may kabit si ganito. Maniniwala ka ba kagad? Hindi ka ba maniniwala kagad sa mga nabasa mo lang? Hindi yan problema ko. Hindi, baka importante yung sasabihin niya, Uncle. Sige lang yan. Uncle Boy. Good morning, Uncle Magic. Hindi na ako makapasok sa live ng... tawag doon? Assess. Hindi ka makapasok sa live nito. Assessment kasi ang tawag doon, Constantine. Tama din, magaling ka mag-assessment. Tama. Uncle Magic. Ano mga Uncle Magic? Ano hindi ka makapasok sa live nino? No, ito nila ni Nash. Battery paano ba naman kasi? Inano mo kasi, baliwa talaga. Kasi hindi ka nga magaling sa assessment. Tama si Uncle Magic, bro. Ganito. Yun yung paghatol kung ang isang bagay o ang isang knowledge ay tama o mali. Ganito yan. Kunyari, may nabasa ka. Hindi yan dapat, pag-isipan mo munang mabuti kung dapat mong i-absorb yung isang bagay. Kasi baka mali yun. Pag mali yun, mali ka na rin. Damay-damay yan. So sa bagay na sa dito sa mundo, hindi lahat dito tama. Dalawa, kaya nga may debate. Diba may mali, may tama. Wag ka basta-basta nagdedesisyon. Porket may nagsabi. Uncle Boy, ganito. Kasi ako, alam mo naman, so I believe yun sa sinabi niya, kasi nagsabi niyan yung nag-send sa kanya yung si Ana. Ngayon ganito. Ikaw kasi, Constantine, sabi ko sa'yo, huwag kang padalos-dalos. Pagka ako alam ko yon, sinabi sa akin nung sa akin, sabi niya, rebuking Victor. So, syempre as Orthodox, syempre maniniwala ako doon dahil teaching ng Orthodox yun sa Pero kung ikaw, maniniwala ka doon, tapos, yun lang ang basihan mo, tapos ginanyan mo si Uncle Nash, talagang wala ka. Sa totoo lang kasi kung ako mag-a-assess nun, assessment natin dun, sino nag-review? Yun yung tanong yan. Pope ba? Hindi. Hindi yung Pope yung nag-review. Siya yung ni-review. Ang ni-review. O tapos, kunyari, i-review kita ngayon. Ibig sabihin ba kagad na tama na kagad ako at mali ka? Hindi ganun. Ibig sabihin nun, bro, hindi lahat ng tao mapiplace mo. Hindi lahat ng tao sasangayon sa'yo kahit tama ka. Kunyari, ako, si Boy Letra, kunyari lang o iko-correct ko isang pare. Mali naman talaga ako. Pero meron nakalagay. Rebuking. Binirebuke ni Boy Letra ang pare. Tapos mali pala ako. Pag ganun, tama na kagad ako. Pag ako yung manita, ako yung mang-correct, hindi ganun, bro. Tignan mo yung post nila. Kaya daw ni-rebuke ni Rene si Victor dahil doon sa plano ni Victor na i-excommunicate na yung mga Asia Minor. Sino bang may authority mang-excommunicate? Ang authority mang-excommunicate, ang Pope talaga. Yun nga Kaya nga pinigilan ni rebuke dahil baka magkaroon ng schism dahil lang sa araw. Ikaw nagsimula niyan, Constantine, pagka nasipa ka dito ni Boy Letra. Ngayon ang tanong, anong batayan nila? Bakit bawal?
Doktrina yan, bro. Mabigat yung kasalanan nila. Once na ang isang doktrina, tinututulan mo, ang tinututulan mo mismo ang Diyos, hindi talaga ang miyembro. Kasi ang iglesia, ang ulo niyan, si Kristo, siya ang utak niyan. Pag doktrina ang tinututulan mo, at di lang naman, maraming mga nagre-rebuke sa Pope, bro. Kunyari, ang pangalan nito, Latin pa to ha, si Tertullian. Diba? Ina-address niya rin. I think Pope Leo din yung Pope Leo din yun eh. Sabi niya, no, sarcastic siya dun sa Pope. Pero kung titignan mo yung sulat niya, mali siya. Mali siya eh. Kasi nung time na nilalabanan niya yung Pope, ang nilalabanan niya hindi talaga yung Pope, yung turo ng Pope na forgiveness of the sins. Kasi na-impluwensyahan na si Tertullian nung mga tinatawag na mga ano ba yun? Yung may mga propetang babae. Ang aral nila, hindi na, pare ikaw, nabautismuhan ka na, tapos nakakumit ka ng mortal sin, dapat ka na itiwalag. Kahit magsisi ka pa, magkaroon ka pa ng penance, ititiwalag ka. Ganun yung gustong gawin ni Tertullian. O sinasarcastic niya yung Pope, ibig sabihin tama siya porket siya yung sarcastic sa Pope. Hindi ganun, bro. Hindi porket kung sino yung gano'n. Tama yan. Kaya nga sinasabi ko, magkaiba yung evolution at saka yung development. Maraming yung dalawang words na yan, magkaiba yan. Hindi porket galit ka, tama ka, bro. Appeal to anger yan. Kunyari, galit ako. Okay, nakagalitan ko yung isang tao, tama naman siya, mali ako. Wala rin yun. Doon ka pa rin kung sinong tama at mali. Tama yun na dapat silang excommunicate. Kasi excommunication, hindi naman yan act act yan ng disiplina. Kasi mahal mo sila. No? At hindi sila pwedeng magaganyan-ganyan kasi nabablasphemy nila ang Diyos sa ginagawa nila. Mantaki mo mag-worship ka ng Sabado. Ano ka, Hudyo? Yung nga mga Hudyo, nag-worship ng Linggo, no, na-convert sa Christianity. Ikaw, Kristiyano, mag-worship ka ng Sabado. Para saan yung pagkabuhay ni Kristo ng muli ng Linggo? Hindi mo yun isi-celebrate na Lord's Day. Yun ang Lord's Day, ikatlong araw na pagkabuhay niya, pumatak ng Linggo. Doon ka mag-worship. Gano pa yung mga Hudyo na dating Hudyo? Sa buong buhay nila, nag-worship sila ng araw ng Sabado. Nung na-convert sila sa Christianity, nag-worship sila ng Linggo. Tapos ikaw na Kristiyano, mag-worship ka ng Sabado pa rin. Gano'n yun ka-big deal. Diba? Parang sana yan ang sa SDA. So ano yun, kalapastanganan yung blasphemy against the Holy Spirit yan. Kasi doktrina yan. Doctrinal yan, no? At pag in-excommunicate ka, may tanong daw si Uncle Magic. Uncle, may tanong lang ako kay Constantine. Constantine, sagutin mo. Yari ka. Yung evolution ba sa'yo equate o parehas sa development? Yung sagot. Hindi. Ay, good. Aralin mo yung pinagkaiba ng dalawa, ng evolution at saka development. Para hindi ka magiging salungat doon sa Catholic teaching. Diyan, muntikan ako madapa at saka yung ibang traditionalist na sinasabi nila yan, trad Catholic sila, and yet hindi sila adhere o sumusunod doon sa talagang development ng church. Okay. Let's say for example, isasalungat nila is yung Novus Ordo doon sa TLM na tinatawag. You see? Matagal na argument yun. Magkaiba kasi ang evolution at saka development. Yun ang dinidiin ko palagi. Magkaiba yan. Yung evolution, nagbabago. Tama. Yun ang tandaan mo. Correct, Uncle Paul. Pag sinabing development, rooted yan. Same yan. Always the same. Rooted. Tama. Uncle Magic, Uncle Boy, meron akong mga sa'yo.
di ba kasi nabasa ko sa, pinapanood ko ulit yung iba't ibang klase ng Catholic traditionalists like yung mga SSPX na napansin ko lang Uncle, meron silang ginagamit na year, no, na Roman missal na ayun, Roman missal na year 55, 62. So, bali ba, Uncle, lahat ba ng 1570 ko, primo, inaral ko na yan, tapos na yan. No, Uncle, no. Inaral natin yung Kuprimum, pero ang tinatanong ko, every year ba nag-update sila, Uncle, like Roman Missal 2025, ganun, may mga ganun. Like, year. Kasi may year siya eh. Like, yung ginagamit ng isa Meron niya akong Roman missile. Meron niya akong mas dito yung missile nandun sa bahay. Dalawa nun. Isito damay ka, Uncle. So, ang dyan, ang magde-develop niyan, yung magisterium, hindi tayo. Tayo ang tagapakinig, sila naman yung tagapagturo. Correct. At isa sa ebidensya na tama ang tinuturo ng simbahan, which is yung kayang sampalatayanan ng iglesia. Ibig sabihin, nagkakaroon ng census Kasi ganito fidelium. yan. Oo. At saka ganito yan, Uncle. Yung Catholic Church, papasok dyan yung Divine Providence. Tapos yung, nakita mo, yung Catholic Church, may Divine Providence yan, galing sa God. Tapos yung Divine Providence, may tinatawag yan sa loob ng Divine Providence, yung Felix Culpa. Inaral ko na yan. So, hindi talaga magkakamali ang church. Ganda yan, Felix Hindi Culpa. magkakamali ang church. Providence. Oo. Divine Yung Felix Retribution. Culpa, nakapasok yan, ano? Nakapasok Divine yan doon sa Divine Providence. Yeah, tama. Oh, tapos yung Divine Providence, yan yung plano ng Diyos. So, hindi nanguhula yung Diyos. Alam na talaga lahat ng bagay. Yan lahat yun. Nakikialam ang Diyos, guys, kaya hindi matatalikod ang church. Alam niya yan lahat. Hindi yan parang Yung noon, ngayon, at parang saka yung pinakawala darating. lang tayo sa bukid. Akala na tayo sa sarili Yeah. natin. Nakikialam siya sa atin. Hawak niya tayo. Yes. Kaya paano mo itatalikod ang church? Para mong sinabing kaya kong labanan ang Diyos. Ganun. Okay. Pero hindi, Uncle, every time ba nagagawa ng bagong Roman Missal may year sakali o ito year 2025? Kasi meron ako ng Uncle, 55 Missal. ulitin ko, walang bagong Roman Missal, yun pa rin yun, dinevelop lang. Okay. Nagkakaroon actually yung Tridentine Mass. Dinevelop lang. Iyan pa rin Kaya nga, naman yun. ang tawag yan, Novus Ordo Mass. Doon ako nagkaroon ng conflict noon. Yan ay bagong Tridentine Mass yan. Oo. Yan lang din yun sa Tridentine Mass eh. Correct, Uncle Boy. Kasi, Order of Mass. New Order of Mass. Kasi hindi talaga pwede na ibabaw mo yung yung small letter T na tradition. Kasi yung pagbabago niyan, yung pag-develop niyan, lagi yan naka-rooted sa capital letter T. Hindi ka pwede magde-develop nang hindi ka naka-base doon. Kaya natin. Yung dati nakaharap ang pare dun sa likod, nakatalikod sa tao kasi sama-samang sumusunod kay Jesus Christ. Yun yung point. Mas maganda yung nakaharap eh. Alam mo ano ibig sabihin nakaharap? Ito kasi may sa hapag to. So, pag magkakasalo tayo sa isang hapag, magkakaharap tayo lahat sa isang mesa. Hindi tayo magtatalikuran. So, sa isang mesa, sa lamesa, kasi hindi naman ito yung mission eh. Ang mission, nasa labas ng church. Ayun, pwede tayo nakaharap lahat din sa Diyos. Pero yung misa, salo-salo to. So, pag isang salo-salo, isang hapag, magkakaharap tayo. Diba? At saka ito, Magkakaharap tayo lahat. ito yung sentiments ng iba ng traditionalist. Kasi noon, nakatalikod, ba't kailangan nakaharap? Ito, meron bang canon law o dogma na nalabag ang Novus Ordo? Yan ang tanong. Wala. Bawal yan. Bawal labagyan ng dogma. Kahit doctrine nga, bawal eh.
Sabi ni, Doctrine? ano, Ano pa nila So, meron meron. papasok. Oo. Sabi ni, Pope Leo, bawal ilagay ang hostya sa, sa kamay. Pope Leo the Great. Hindi yung dogma, tol. Mga ba? Hindi rin yung doctrine. Small letter tradition posture yun eh. Si Cristo ba? Nung naghati-hati yung tinapay, sinubo niya ba? Kay Judas niya lang sinubo eh. Yun yung posture on that time. So nagkakaroon kasi ng kaayusan. So yung kaayusan on that time, ganun. Kung ano yung kaayusan on that time, yun na yun. Ito, Constantine ang tanong. Yung bang order, kaayusan ba yon o hindi kaayusan? Pakisagot. Ayusan. Oo. Musap. Yun yung kaayusan dati. Ang kaayusan dati, no? Nilalagay sa bibig. Pero kung titignan mo yung nasa Bible, pwede rin sa kamay. Diba? Ngayon, nagkakaroon tayo ng mga sakit-sakit yung mga tao habang tumatagal. Hindi pwedeng ipailalim mo yung tao, kapakanan ng tao, dun sa small letter T na tradition. Na hindi yan doktrina, bro. Hindi yan divine revelation. Walang doktrina, sinabi si Kristo at mga apostol, pag puputol-putol ng tinapay, diretso nyo sa bibig. Kung magkaganon, unang-una pa lang, mali na kasi si Kristo, inabot-abot lang yung tinapay. Hindi diniret niya sa bibig. Ang diniret niya na sa bibig, si Judas. So, Wala namang problema kung mag-adhere tayo sa tradition natin. Wala namang kasi ang problema mag-adhere tayo sa tradition. Pero hindi rin pinagbabawal yung development. Gusto mo sa bibig. Subuhan ka naman sa bibig ng pare, di ba? Naman At yung saka mali. may katawag na indulhensya. Alam mo may indulhensya. Okay na? So yun nga bro, dun ka kasi nagkakamali bro. Hindi mo pala alam yung distinction ng doctrine, dogma, pati yung tradition na small letter T na tradition. Kaya nahirapan kang humatol kung tama o mali yung isang naririnig mo. Tapos yung the way. Basta bro, by the way, bata ka pa naman bro, no? At ikaw, sa totoo lang, advance ka nga kumpara sa mga ibang kabataan. Yung ibang kabataan, hindi pa nga alam yan. Di ba? Oo. Ganda yan kasi skeptic ka. Ang inaano ko lang sa'yo, bro, ang mahirap lang sa'yo, nanghihina kagad yung pananampalataya mo. Kung may mga narinig kang ganyan, sabi ko sa'yo dito, bro, patibayan ng pananampalataya sa Catholic, bro. Hindi dito na bebebihin ka talaga, bro. Dito talaga marami kang marinig. Pero, yun nga, nandito tayo palakasin natin yung pananampalataya ng isa't isa. Diba? So, syempre, yun papasok yung pagtulong-tulungan natin. Diba? So, ito, merong nag-request. Karina King. Pasensya na, minsan hindi kagad ako makapag-accept, hindi dahil suplado ako. Minsan, kayo nga mag-accept minsan pag nakikita nyo. Hindi kami moderator dito, Uncle. Ay, bago nga pala tong account na to. Karina King, kamusta po? Okay lang po. Kayo ba? Kamusta? Anong church mo? Anong iglesia mo, brother? Kami Catholic kami, bro. Catholic ba kayo? Yes. Po. Panibagong programang ating susulisan. Anong say mo, kabarangay? Kikinig ang radyo. Makinig ka muna ng radyo, bro, kasi hindi kami nakikinig ng radyo ngayon. At so, pakita iba. From the east and the west. Nakadalawang oras na ba ako? Mag-end muna ako ng live siguro kasi hindi pa ako nag-almusal, nagkape lang balik ako. agad, Uncle Boy. Yes, balik tayo after bago mag-lunch siguro. After mag Kasi marami ang gagawin, bro. Sige. Pero tingnan natin, may habol pa. Tingnan natin, ha. So ito si Rodrigo De Lupi. Pero Uncle Boy, hindi na ako makapasok sa live ni Nash. Ano yan? Nasar nga sa'yo yun, bro. Ang hirap minsan kasi ipipilit mo. Yung the way mo kasi makipagtalo, bro, hindi siya
Ano, yung redundancy, alam mo yung redundancy? Yun yung nakakainis dun bro, yung redundancy. Kunyari, sinabi na namin, ulitin mo na naman. Pangatlong beses, sinabi na namin, nakakapagod yun. Kaya mo tol, ano kita. Sabihin ko kay Nash, no? At na bad trip lang yan. Tao din yan. Nagagalit din yung mga, minsan nakakasar din ako sa'yo. Magpasensya mo din kami, no? So sige, meron pa ba ibang akyat? Tapos, ano na tayo? Ito si Rodrigo Di Lupi, ayaw naman umakyat. Comment lang ng comment. Pambira, Rodrigo Di Lupi. O yan, minimension na kita. Akyat ka dito bro. Anong gusto mong topic? Rebulto, handa naman. Gusto mo ba yon? Pwede. Bira. Tara. Ayaw naman. O ayaw. Ayaw makyat. O tara na, ayun tayo. So, Brother Karina, next time na lang, no? Pag hindi ka nanonood ng radyo, nakikinig pala. Sorry, hindi pala mapapanood yan. Ano? Sabi ko nagsusuri pa. Lagi ko naman sinasabihan yun. Actually, bata pa yun, nagsusuri pa. Felix Manalo, demonyo. Uy, grabe. Sino yung nag-comment? Sino na nag-comment? Si Lakan. Tara, end na tayo. Paalam mo na guys.